Breaking news mga kababayan, isang nakakagulat na pangyayari mga kababayan na kung saan merong bigla ang pagkalat po ng mga ataol po dito sa NCR mga kababayan na talagang marami pong mga natakot at marami rin pong nabahala dahil nga po ito pong ataol na to ay nakalagay po dito yung mga mukha po ng mga Chinese official mga kababayan. Ngayon ang tanong mga kababayan, ano po ang mensahe kaya nito? At tingnan natin, panoorin natin itong video mga kababayan at malalaman natin dito kung ano ang naging reaksyon po ng Malacanang dito at ng netizen na katulad po ng isang content creator na si Stephen Lee kung ano po yung naging magandang paliwanag niya dito patungkol dito sa talagang gumulat sa ating mga Pilipino ngayon na dito sa NCR na ito pagpapakalat ng mga ataol na to. Ano ang mensahe kaya nito mga kababayan at sino ang nasa likod nito? Panoorin po natin ang video. 5 kabaong ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Bukod po sa nakasulat na anti-China message, nakadikit din sa mga kabaong ang mga litrato ng ilang Chinese officials. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto. May nag-iwan dito ng kabaong, pre. Nagdulot ng takot sa ilang motorista at mga naglalakad ng kabaong na yan na iniwan sa bangketa ng Rizal Avenue Extension bandang 7th Avenue sa Caloocan kanina madaling araw. Ayon sa uploader ng video, hindi nila malapitan ng kabaong dahil sa pangambang may bomba sa loob nito. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 54, pasado alas 2 ng madaling araw kanina, may kitang isang kulay puting van na huminto sa kalsada. Maya-maya, 5 tao ang lumabas sa van at sinetap ang kabaong bago sila tuluyang umalis sa lugar. It might be a threat. We will contact with the policeman, lahat ng mga anggulo. Anyway, ang CCTV namin open. Lahat po, mga anggulo, makikita natin yung van kung baka makikita natin rin ang plate number at di ma-report natin sa LTO. Pasado alas 3 ng madaling araw nang kunin ng mga otoridad ng kabaong. Sa Quezon City naman, isa ring kabaong ang iniwan sa gitna ng Boy Scout Circle sa Timog Avenue mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa barangay officials, nakita ng mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department o TTMD ang mga nag-iwan sa kabaong. May 3 tao na naglapag. Isang babae, 2 lalaki. Tapos van na puti na walang plate number. Tinanong siya nung TTMD, yung babae, sabi naman sagot nila babalikan din daw nila. Inisip namin na may tao kasi pero wala naman po, litrato lang. May ilang litrato na nakadikit sa mga kabaong. May nakasulat din dito na Chinese Communist Party at mga salitang greedy at salot. Pasado alas 3 ng madaling araw nang kunin ng kabaong ng Quezon City Police. Sa di kalayuan, mayroon ding mga bulaklak ng patay sa Center Island. Hindi raw malinaw kung kasama itong iniwan sa lugar dahil wala umanong playback ang CCTV ng barangay. Sa Makati, may kaparehong kabaong na nakita sa bahagi ng Buendia na ayon sa Makati City Police ay malapit sa Chinese Embassy. Ini-inspeksyon ito ng pulisya at bomb squad at nang buksan ay walang laman kundi papel. Pareho rin na nakalagay sa mga nakitang kabaong. May nakasulat na Chinese Communist Party. Ang mga larawan naman, kamukha ni na Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan. Ang bandito, sabi sa dito yung Chinese naman. Okay, naroroon po dito kabaong ay malapit sa Chinese Embassy. So, meron mo kang coordinator sa yung embassy o ano ang... Wala pa man, makipag-coordinate pa tayo kanila. Mabere pa naman walang laman, pero as of now, ginagawa natin yung operating procedure na ipapasok na natin ako sa UOD para May iniulat ding nakitang kabaong sa Santa Cruz, Maynila. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Ayan mga kababayan, no, nakita nyo naman mga kababayan itong nakakagulat na pangyayari mga kababayan at ito nakakakilabot din kasi mga kababayan. Kalay mo kabaong po pinakalat po sa NCR at syempre bukod sa pagpapakalat po niyan mga kababayan, makikita nyo naman may nakalagay na greedy salot, no. Talagang may galit po yung nagpakalat nito, yung gumawa ho nito mga kababayan. At yun po siguro ang gusto niyang iparating yung galit nila ho dito sa West Philippine Sea mga kababayan. Nang alam naman natin po yung panggigipit po ng mga Chinese po diyan sa West Philippine Sea mga kababayan. Pero mga kababayan, ano ho kaya ang naging reaksyon ng Malacanang dito? Pakinggan po natin ang sagot po ni Attorney Claire Castro. At syempre mamaya pakinggan din po natin itong sagot ng netizen na isang content creator na si Stephen Lee, yung kanyang naging magandang mensahe at kanyang pananaw dito patungkol po dito sa kumalat na mga ataol na to. Panoorin natin ito mga kababayan. Patungkol po sa mga nakita ng mga kabaong sa kalsada, ito po ay patuloy na iniimbestigahan ng PNP sa pangunguna ni General Nartates. Sa mga gumagawa ng ganitong bagay, hindi po kayo pinitigilan sa inyong freedom of expression, pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Kung kayo ay makabayan, makipagtulungan po kayo sa ating pamahalaan para matugunan ang inyong mga issues. Huwag na po kayong maging sanhi ng pangamba, pananakot at panggulo. Sa mga nais mag-report sa mga kakaibang aksyon na nakikita sa inyong lugar, maaari po kayong magsumbong sa mga otoridad, sa ating kapulisan, o tumawag sa Unified 911. At ito pa mga kababayan, pakinggan din natin itong napakagandang mensahe at paliwanag dito ng isang kilalang content creator din na talagang napakaganda ng kanyang sinabi ito mga kababayan at ano yung kanyang pananaw dito sa paglabas ng mga ataol na to. Pakinggan po natin dito si Stephen Lee po. Panoorin natin. O sino-sino man ang may gawa nito, talagang pinapakita nila yung matinding pagprotesta. Pinapakita na punong-puno na talaga tayong mga Pilipino dito sa ginagawang panggigipit ng China sa mismong sarili nating teritoryo. Teritoryo na napagdesisyonan na ng UNCLOS, di ba? Sa pamamagitan ng 2016 arbitral ruling. 10 taon na tayong nagwayi diyan, mga kababayan, di ba? Pero anong ginagawa nila? Sinasaktan nila yung ating mga Pilipinong mangingisda na walang ibang hinangad kundi magkaroon ng kabuhayan sa sarili nating pag-aari, ari-arian natin ng West Philippine Sea. Kumbaga ang buong karapatan diyan nasa kanila. Para kung ano man ang mga likas na yaman diyan mula sa mga isda at kung ano-ano pa makukuha nila ay mapapakinabangan nila bilang mga Pilipino at para sa kanilang mga pamilya.
Anong ginagawa, di ba? Binobomba ng tubig. Gumagawa ng mga propaganda na taliwas sa kung ano talaga ang totoo. Kasi 'di ba, ang 2016 arbitral ruling, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., yan ay final na at legally binding. So dapat kilalanin yan. Maraming bansa ang kumakatig sa atin diyan pagdating diyan sa 2016 arbitral ruling. Tsaka kung ginamit man yung kabaong, so tingin ko sumisimbolo kasi ito ng kamatayan. 'Di ba? Alam naman natin kamatayan ang sinisimbolo ng kabaong. Sa ginagawa nitong China sa atin na panggigipit, hindi ba pinapatay rin nila talaga ang ating karapatan? Kumbaga kamatayan ang kanilang hatid dun sa 2016 arbitral ruling. Kasi kahit sila ay kabahagi din ng UNCLOS, hindi nila pinirmahan yan 'di ba? Hindi nila kinikilala, hindi nila nirerespeto. Ngayon sabihin na natin parang napaka-morbid, 'di ba? Morbid kasi gumamit pa ng kabaong. Bakit? Ano ba magagawa sa kanila ng kabaong? Masasaktan ba sila ng kabaong? 'Di ba? Samantalang yung mga kababayan natin mga isda doon, nabobomba, nasisira ang kanilang mga bangka, hospital, may mga naputulan pang daliri sa mga Coast Guard natin, 'di ba? Yun ang tunay na nalalagay sa kapahamakan. Hindi naman sila malalagay sa kapahamakan diyan kung nilagay man yung mga larawan nila sa sa kabaong. Tsaka hindi ko naman ako para sa akin opinion ko hindi yan porket nilagay sa kabaong ang ibig sabihin baka gusto na nating ipahamak o kung sino yung mga gumawa niyan. Hindi naman ganoon po ang pamamaraan natin mga Pilipino Ipinaglalaban lang natin kung ano yung atin. Sang-ayon ako mga kababayan sa sinabi po dito ni Stephen Lee. Napakaganda po ng kanyang sinabi dito. At tama rin naman na talagang ito yung galit po na ipinapakita ng mga kababayan natin Pilipino dahil nga po sa paulit-ulit na lang po itong issue na nangyayari dyan sa West Philippine Sea na kamakailan lang po meron na naman po nasaktan ng mga kababayan natin Pilipino dahil lang po sa pagpunta dyan sa West Philippine Sea at pinapakita lang po na talagang atin yan malaya, tayo'y malaya dyan, atin yan. Yun nga lang, pero paulit-ulit din po yung panggigipit, yung mga water cannon, pananakit po ng mga Chinese dito, no? Kaya ito siguro, mga kababayan, ipinapakita rin po ng ating mga kababayan Pilipino yung galit nila at makarating din po sa China. At kung maalala nyo mga kababayan, ito, nakikita ko na to, opinion ko na to mga kababayan, siguro parang ito na rin po yung balik, no? Yung karma na ibinabalik po ng mga kababayan natin Pilipino dito po sa ipinost po nung kamakailan lang po na talaga naging usap-usapan din etong China Media Post, no, na itong monkey na parang resismo pong ginagawa sa ating mga Pilipino na kung saan makikita nyo nakabarong, tapos winater cannon, di ba mga kababayan? Siguro ito na rin po yung ibinabalik kasi kung sasabihin naman ng iba dyan mga kababayan natin Pilipinong yun ang nakakatawa May mga kababayan tayong Pilipino na tayo pa nasisisi. Di ba? Imbis na ipaglaban nga natin, karapatan natin to. Ano ba? Kasi kung tayo nga, ginanon nga, binababoy na tayo Di ba? Isipin nyo, sa China Media Post, mga kababayan, ginawa tayong unggoy. Nilagyan ng barong, winater cannon. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Doon pa lang po, resismo na po yun, mga kababayan. Ngayon, ito naman po yung mas masakit na ganti ng ating mga kababayan Pilipino. Pero hindi naman po natin kinukundi na yung mga ganyan, mga kababayan. Pero hindi natin masisisi mga kababayan. Galit na po ng sambayan ng Pilipino to Galit na po to na ipinapakita lang po sa mga Chinese na to, no? So ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Comment below. Ano pong opinion ninyo dito? Babasahin po natin yan.